Considering mga bata pa itong mga nagkakaagawan ng boyfriend na ito, no? Dr. Love, may nananamantala, may nagtaksil, may nasaktan. Paano yan? How to move on again? Ayan, ang magandang tanong. Maraming salamat. Tingnan lang natin, evaluate lang natin. Masaktan ang masasaktan, ha? Pero ito ang katotohanan at ito ang nakikita ko. Unahin natin si, anong pangalan? Si Bido. Si Bido ay 20 anyos, may trabaho, dating karelasyon ni Ems, kulang-kulang 1 taon ang kanilang relasyon, at nasayawan ni Diwata at nahulog na siya kay Diwata yung gabing yun. No? Mahirap mo kaming papaniwalain na in love ka kaagad kay Diwata doon sa gabing yun. May karelasyon ka pa. Aminin na natin ang katotohanan, ito'y tawag ng laman. Ang tingin ko mga bata, mga anak, hindi kayo seryoso sa pakikipagrelasyon. Alam nyo, ang pakikipagrelasyon ay binubuo yan ng matagal na panahon. Ini-invest natin ang time at ang emosyon. No? Kaya magiging masakit para sa katulad ni Ems na mapunta ka sa iba overnight. No? Parang one-night stand. So, ang sa aking paliwanag sa inyo, mga anak, pag-isipan muna ang mga desisyon ninyo at huwag masyadong patatawag sa laman. Yan lilipas din pagdating ng araw. Ang mahalaga, mapatatag ang isang magandang relasyon na magtatagal. Ayan. Salamat. Ito naman, thank you, Dr. Love. Kaya siya ang tawag sa kanya ay Dr. Love. All about love ang kanyang pagiging eksperto. Ito naman, Attorney Lorna Kapunan. Iniisip ko ito kanina pa because may mga batas na sumasakop sa mga relasyon ng lalaki at babae. No? Yan man ay legal sa kasal o pagsasama lamang ng medyo mahabang panahon. Ito bang mga batas na ito ay sinasakop din yung mga nagsasamang LGBTQIA o magkaparehong kasarian na nagsama at may relasyon? Ate Kuring, magandang tanong yan, kasi kami sa kababaihan, advocacy namin na pumasa yung tinatawag na SOGI Bill. Yes. Ang SOGI Bill na yan, yung sexual orientation tsaka gender identity. Explain ko lang, ano yung sexual orientation? Sexual orientation, ang ibig sabihin nun, sino ang minamahal mo? Sexual orientation. Yung gender identity, ang ibig sabihin nun, sino ka? So, pwede kang babae, magmahal sa kapwa babae o sa lalaki. Yun ang gusto mo, orientation mo yon. Ang problema, kanya hindi mapasa-pasa yung batas na yan, yung bill na yan, medyo hindi nyo rinirespeto ang SOGI. Kayo mismo nag-aaway-away bago irespeto ng taong bayan ang mga kagaya natin, kagaya ninyo na iba ang sexual orientation or gender identity, respetuhin nyo muna yung sarili nyo. Ang nakikita natin sa inyo o dito sa face-to-face, parang hindi nyo minamahal yung sarili nyo. Dapat, pag humingi kayo ng respeto sa iba, kagaya ni Ems, no? Sinasabi mo na iniwanan ka, dinisrespect ka, respetuhin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo yung ganun din, Pero panawagan, gusto kong gamitin ng panahon nito, panawagan sa mga magulang. Sa mga magulang, saan ang mga magulang ninyo? Nung lumalaki kayo, tinatawag na values formation. Sana, nung lumalaki kayo at panawagan sa lahat ng mga magulang na nanonood at nakikinig, ituruan natin ang mga anak natin yung value ng respeto, yung value ng pagmamahal sa isa't isa. Baka nakikita nila sa mga magulang na dinidisrespect ng tatay, yung nanay, at saka vice versa. So, values education, miski na anong gawin natin batas, pag hindi nakikita sa pamilya yung tamang values na yan, ganyan ang mangyayari. Ayun. So, kumbaga, parang
all is fair in love and war. Sa kanila, kasi hindi talaga nasasakop ng batas yung ganyan. Kasi mga single pa eh. Ganun talaga, nagkakasulutan, nagkakapalitan ng mga boyfriend pagka mga single. Walang pwedeng ihabla. Pero, ang medyo nakakabagabag, Doc Camille, yung ganyang palaboy, o kaya nanunulot, na alam naman na may kasamang iba, etc. Ano sa palagay mo? Una-una kasi, ang mga Gen Z, no, meron tayong tinatawag na hook-up culture. Ang hook-up culture kasi, ito yung casual sexual encounter na ini-encourage din and accepted. Kaya pag yung nangyayari mga ganyang klase na sinasabi natin na one night stand, tapos walang okay lang, na magkapalit-palitan, parang sa kanila nagiging ordinaryo. So dito nakikita natin, no, nawawala yung morals, nawawala yung values. And sa akin dito lang isa, siguro Diwata, unang-una yung sinasabi nating na-displace yung revenge mo, kailangan talaga medyo bigyan natin ng pagkakataon na kung kinakailangan mo ng counseling, nandito kami. Dahil kasi mahirap yan eh. Ang tendency, una, hindi ka magkakaroon ng tamang commitment. Pangalawa, ang iisipin mo, parang okay lang na ganito, total, pwede naman magpalit. Yung mga ganitong klase, hindi ka makakahanap ng totoong magmamahal sa'yo. Dahil kasi ang iisipin mo, pwede naman magpalit. At the same time, siguro sa lahat po ng mga manginginom, sa ganitong pagkakataon, tatandaan natin na nawawala talaga yung inhibitions natin at nagiging risky yung behavior natin. Once na naging risky yung behavior, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin pinag-iisipan. At akala natin, yung one night stand na yan, nababalidate yung kakulangan natin. Sorry ha, pero sana Bido, intindihin mo, hindi ito yung pamamaraan para ikaw ay ma-acknowledge at saka maging desirable sa ibang tao. Magiging desirable ka kung magiging mabuti at responsableng tao ka. Yun lang po. Ay, ang ganda! Maganda! Sana naintindihan ninyo, lahat ng mga payo, kasi mga eksperto lahat yan. At andito naman kaming lahat para kayo ay tulungan. Hindi lang ngayon, kundi para sa kahabaan ng inyong buhay. Tagal pa kayo mabubuhay, ang babata pa ninyo.